By the way mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Kabangkalan. Kabangkalan na po tayo mga kababayan. Papunta po tayong Talamban, Cebu City mga kababayan. Yon lang mga kababayan ang ating magko-comment po tayo ngayon. Magko-comment po tayo ngayon na nagkasundo na ang sa kampo ng China at ang Marcos administration. Di mas mabuti yan mga kababayan, mapaka mabuti. So before tayo mag-comment mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman dyan mga kababayan. Dahil nandito pa ko sa napakainit na panahon upang mailahat ko ang nasa aking saloobin. Para naman kung ano din ang mga comment ninyo tungkol dito, mga kababayan. So maraming salamat sa like and share ang aking video, kasi sa pag-subscribe mo yan, napakasaya na ko yan. Ito lang ang aking dagdag sa aking trabaho mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Magko-comment po tayo ngayon mga kababayan. Magko-comment po tayo. Napakaganda kung ganyan ang klase, ang resulta ng ginagawa ng Marcos administration. Purihin natin ang Marcos administration mga kababayan. Kasi nagkasundo na sila tungkol sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, pero hindi pa totally nagkasundo. May mga bagay-bagay pa silang dapat na sang-ayunan. Kung ano man yun, pag-aabangan natin ang sa sunod-sunod na mga patalastas ng Marcos administration. By the way mga kababayan, ito ang napakagandang resulta. Bakit? Bakit? Kasi mga kababayan, kung magkakaroon ng World War III, magaya talaga tayo sa Ukraine. Wala tayong sapat na kakayahan upang salubungin ang mga rocket ng galing sa China. Kahit anong sabihin pa ninyo na made in China, ay talagang puputok at puputok pa rin ito. Kaya sa ngayon pa lang, kailangan ng Marcos administration na ilagay ito sa kanyang budget GDP para ma-modernize ang ating mga armed forces of the Philippines. Philippine Air Force. Para sa akin mga kababayan, para sa akin, dapat ang unahin ng Marcos administration itong mga missile nga pwedeng pang sugat, pang salubungin ang mga missile nang galing sa ibang bansa. Ito ang kailangan dapat unahin ng Marcos administration mga kababayan. May 7,100 island tayo. Kahit itong 1,000 island ay malalagyan na lahat ng missile na pansalubong sa lahat ng mga missile na darating. Yun lang talaga dapat gawin ng Marcos administration mga kababayan. Kahit itong 1,000 island, lagyan lamang ng 1,000, every island lagyan ito ng 100,000 missile. Di kaya matatakot ang ibang bansa sa atin mga kabayan, mambuli ulit sa atin. Kasi hindi na kailangan ka bumili pa ng mga patrol. Mga kababayan, hindi kailangan pa bumili ka ng speedboat. Missile na ang bibilhin na natin kasi napakalayo ang marating ito. Tatakbo ito na 500 kilometers to 1,000 kilometers. Yun ang bibilhin natin. Hindi yung napakamahal naman po, kailangan pa ka ng maintenance. Pero ito wala ng maintenance. Radar lang ang gawin na ibibili natin para makita natin kung anong missile ang darating. Mga kababayan, di ba? Di ba? Yun ang totoo. Yan ang uunahin natin pagbili. Iron Dome. Ano tayo? Bumili tayo ng mga missile na
talagang pang ano sa kalaban. Kapag ito ay mabili natin, kahit 1,000 island lang ang malakyan ito. Ha? Meron pa bang ibang bansa na mambuli sa atin? Paniniparin mo lang yan. Aalis ka dyan o hindi? Kahit talagang papasabugin ka namin. Oo, di ba? Totoo naman. Pagkatapos doon, mabili mo lahat ng mga defense, air defense, bibilhin natin. Air defense talaga unahin, ang air defense. Kasi dyan nakasalalay ang mga missile. Kapag mayroon na, sige, susunod na ang mga assets ng Marines asset. Di ba? Kasi kung hindi mo yan bibilhin ng pang air defense, bibili ka na, wala na panahon talaga mga kabayan. Wala nang panahon. Kasi ang air defense napaka-importante. Napaka-importante mga kabayan. Napaka-importante ang air defense. Kasi ang kalaban natin missile na. Hindi na yung nasa hantuhan talaga ang away. Ito na ay kapag wala kang air defense, ang lahat ng mga building nasa kayong bansa ay talagang mawawasak, matulad tayo sa Ukraine mga kababayan. Kaya ito ang unahin ng barko sa Bisi. Yan na ngayon, hindi pa napakaganda ng resulta. Magkaisa tayo. Magkaisa. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang sa ang ating mga tinatalakay. So maraming sa inyo lahat sa inyong suporta. Ako nagpapasalamat sa inyo bilang pag-subscribe sa akin. Napakasaya ko na yan dyan. God is good all the time. All the time. God is good. Bitching nyo kaninong tanan mga kababayan.